Hello mga loves ko and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, isang platform na naman ito na ibabahagi ko sa inyo na kung saan nga daw po ay nagpapahiram po ito for up to 80,000 pesos. 60 days repayment periods at up to 3 installment basis. Ay na nga po, so kung interested ka na malaman ng platform na ito, panoorin mo na muna ang video na ito hanggang dulo dahil dito nga po ay sisilipin na muna natin ito and at the same time, susubukan ko na rin po siyang applyan ngayon nang sa gayon makita natin magkano nga ba yung possible amount na ina-approve nito doon sa mga first-timer user na katulad ko, ano-ano yung mga deductions nila dito and most importantly, makita natin how much yung actual amount na marireceive sa iyong GCash account. Nang sa gayon, dito pa lang makapag-decide ka na kaagad, maging prepared ka kung sadya nga ba na uutangan mo pa rin ang platform na ito or hindi. So bago yan, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan dahil dito nga po ay namimigay po tayo dito ng pamilya GCash giveaway worth of 50 pesos po yan. Every uploaded video po ay kukuha po tayo ng first lucky viewer na makakapag-comment ng ating pong word of the day na makikita nyo sa loob ng video na ito. And every end of the month naman, meron po tayong 5 first lucky viewers naman na mabibigyan ng 100 pesos each sa unang 5 makakapag-comment ng ating pong word of the day. So keep on tuning in lamang po and keep on watching. Ipapahagi sa yung platform ay hindi na po siya dyan searchable sa Google Play Store. Actually, nadaanan ko na lamang po siya using Facebook nang ako po ay nagbo-browse. And napansin ko nga po dito is yung logo niya. So, nagbago siya ng logo. Pero, same name pa rin naman. So, hindi nagbago yung pangalan nila. And ito nga pong tinutukoy ko ay si Easy Borrow. So, ito po si Easy Borrow ay under po yan ni Wings of Integrity Lending Corporation. At sister's company nga po niya dito ay si Benny Loan Apps. And upon checking naman po sa list of registered online lending platform under ng SEC, is nandun pa rin naman po ito, registered pa rin naman up to now. But, although registered pa rin siya under SEC, hindi po ito ibig sabihin ay safe po silang hiraman ng pera. So, pakikiramdaman natin, mag-o-observe tayo kung maganda bang manghiram dito ng pera sa ngayon, wala na bang harassment, nagdi-disburse ba kaagad ito ng pera. At so, yan po yung mga titingnan natin dito kay Easy Borrow since nagbago po sila ng logo. So, na-install ko na nga po ito si Easy Borrow sa cellphone ko. So, ayan. And as of now nga po, nag-rate na po siya dito ng 4.8 star. And dito, napansin ko, meron daw po itong 2.83 million reviews. So, parang hindi naman kapani-paniwala na umabot kagad ng millions yung review nito ni Easy Borrow. So, wala tayong magagawa dahil ito nga po yung nakasaad dito sa kanila pong dashboard. So, after nga po ma-open nito si Easy Borrow, so makikita nyo yun dyan, yung permission application. So, basahin nyo lamang po yan dyan. And click lamang po yung agree to proceed. And dito, meron nga daw po silang maximum amount for up to 80,000 pesos. So, loan success rate, 85%. So, click lang natin itong apply now. Kailangan mo na munang mag-register dito using your cellphone number. Click lang po yung continue. And una nga pong bubungad dyan, filling up ng information. Gender, birthday, marital status, education, residential address, and detailed address. And next, contact person. So, dito 5 pong contact person kaagad ang hinihingi ni Easy Borrow, including po yung relationship, full name, and mobile number. And dito, isipin nyo na po kaagad kung sino-sino yung mga ilalagay nyo na contact list. So, as much as possible, yung mga kasamahan nyo na lamang po sa bahay or yung mga mag-anak na malapit sa inyo, nang sa gayon, mabilis nyong namumonitor yung mga incoming calls and texts na possible na tatawag sa kanila in case naman nahanapin po kayo. And next nga ay list of valid IDs. So, UMID ID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, Postal ID, Voters ID, PRC ID, GSIS ID, and OWA ID. So, mamimili lamang po kayo dyan. Next nga ay work information. So, hingin yung occupation, monthly income, pay period, email,
company name or work organization, company phone or employer phone number, and company address or work address. Next nga ay withdrawal channel. So, dito nilagay lamang po nila ay e-wallet. So, available nila is GrabPay, PayMaya, and GCash. And dito nga po, so agad-agad, so wala pa pong 3 minutes nag-apply ako dito. So, bumungad na nga po kaagad. So, meron na nga daw pong available loan amount na nagre-range from 3,500 up to 5,000. And nakanote nila, pay on time and get a loan of 8,000 in the next loan. Details of loans, lending institutions, easy borrow, actual amount released and actual amount received ay nagre-range from 2,450 up to 3,500. And amount due at maturity is nagre-range naman from 3,500 up to 5,000. And payment dates ay starting ng October 11, 2024. So, click lang natin itong get the loan. So, ayun na nga po, so bubungad nga po, nagbigay sila ng 3 installment basis. So, una nga pong installment dito ay step 1 is on October 11, 2024, which is na nagre-range starting from 3,150 to 4,500. And step 2 or yung secondary payment is on November 1, 2024, which is na 175 pesos up to 250. And step 3 or third installment is on December 3, 2024, which is na range from 175 up to 250 pesos. Medyo nalamuan na nga lamang po ako dito dahil hindi nga po nila sinabi yung eksaktong amount na possible na marireceive mo sa iyong GCash account. Nagre-range pa starting from 2,450 up to 3,500. So, hindi ko pa malalaman kung magkano ba yung actual amount na marireceive ko sa GCash account ko. And ganun din po nung nagbigay sila ng installment basis. So, hindi masyadong na-specified ng malinaw kung magkano nga ba yung actual amount na babayaran kapag dumating yung due date. Umabot nga din ng 60 days yung repayment terms na binigay nila. Yun nga lang, sa unang repayment mo dito is kailangan mo kaagad na ibalik yung amount na nagre-range from 3,150 up to 4,500 pesos ngayon pong October 11, 2024. Within 7 days lamang po, click lang natin itong get the loan. Nakalagay nga po niya is congratulations. Congratulations on your successful application. We'll have your order approved within 45 minutes. Pag-isipan nyo na po muna kaagad kung maganda nga ba talaga siyang hiraman ng pera dahil dito hindi naman nila sinabi o hindi nila in-specify kaagad ng eksakto yung amount na marireceive mo sa iyong GCash account, and then hindi rin naman nila binanggit yung eksaktong amount kung magkano nga ba yung repayment amount na ibabalik mo sa kanila the moment na dumating yung due date mo. And so, lumabas na nga po yung pinakang loan details nila. So, nakalagay niya, application amount 3,500 up to 5,000. Interest amount is 0. And actual amount ay nagre-range from 2,450 up to 3,500. So, repay amount 3,500 up to 5,000. Admin amount 1,050 up to 1,500. And expiry time is on December 2, 2024. So, ayun. So, lumabas nga po na mayroon pa po sila ditong admin amount or admin fee na nagkakahalagang 1,050 to 1,500. So, ibig sabihin, i-deduct pa po ito doon sa loan approval nila na nag-range from 3,500 up to 5,000 pesos. So, may kalabuan nga naman talaga. So, hindi mo malalaman kaagad kung magkano nga ba yung approval amount na in-offer nila sa'yo. Dahil
nagre-range po siya from 3,500 up to 5,000. So, ayun nga mga loves, so pakaisipan nyo na muna bago kayo mag-commit sa ganito pong klase ng pagpapautang ni Easy Borrow. Dahil dito hindi naman po nila in-specify ng malinaw kung magkano nga ba yung eksaktong amount na papahiram sa'yo, kung ano-ano yung eksaktong amount na ng deductions na binawas doon sa loan approval sa'yo, at hindi nila sinabi yung actual amount na marireceive mo sa iyong GCash account para naman at least nagkaka-idea ka na kaagad na ganito pala yung marireceive mo at ito pala yung deductions na or charges doon sa loan approval sa'yo. So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, sana nakatulong yung review na ito at yung pagtatry ko na manghiram dito ng pera kay Easy Borrow. So, hindi po siya maganda at hindi ko rin siya nire-recommend na hiraman nyo rin ng pera dahil dito nga po, sa part ko, nahirapan ako or hindi ko rin maintindihan or nalabuan ako dun sa sistema nga po ng kanila pong pagpapahiram ng pera. Pag-isipan nyo, huwag agad-agad i-go yung ganito pong pagpapautang nila. Pag-isipan bago mag-commit para naman at the end of the day ay wala kayong pagsisisihan na nakahiram kayo ng pera dito. So, ayun po muna mga loves ko. So, thank you for tuning in for now. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.